to be in church tonight. Pasalamat ta sa Ginoo nga faithful kaayo siya nga nag-provide sa ato panginahanglan. Unya luyo sa iyang pagka-faithful, dako gihapon kulang ang atong panudlanan. Ug dako kay na siya nga pangutana nganong dako kulang atong panudlanan. So usaray tubag ana, why ni sud? Kay kung naay nisod sa atong panudlanan, di naisod atong panudlanan. Pero nganong wa man. But despite sa mga situation sa atong kinabuhi nga nakita nato lisod, pero never gyud nga ni-allow ang Ginoo nga masiruhan ka. Never ni-allow ang Ginoo nga di ka kakaon. Never ni-allow ang Ginoo mga igsoon nga mahutdan jud ka to the point nga murag wa na gyud ba? Grabe ang Ginoo mohatag gyud sa way gyud to let you see that He is still in control. But the abundance that God promised to us, which is called prosperity, nagpaabot ra gyud nanampiling mga igsoon. Nanampiling si prosperity nga naglantaw sa mga Kristohanon, kanus aman ta mag-abot, sir. Kanus aman ta mag-abot, ma'am. Kanus aman ta mag-abot mga Kristohanon para inyo man ko. Tayo pa naminaw ta? Amo na dili ta mo tuo mga igsoon that there is an automatic prosperity when you receive the Lord Jesus Christ. It's wrong. It's wrong. It requires absolute obedience to His will. All right? So we are now in prosperity, biblical prosperity, number 76. Sa di pa tamo padayon mga igsoon, magampo ta. Let's all stand please. Let's all stand. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us this wonderful opportunity to study about your words and regarding biblical prosperity. Please, Lord, bless us with your wisdom. Help us not to be afraid, but rather help us to follow you. Kung bisag unsa may mahitabo, Lord, di yun may muhunong sa pag-follow nimo. And we need your strength, we need your wisdom, and we need your guidance, O God, nga masiguro namo nga among mga lakaw bisan pa og dili nindot sa among pananaw, nindot ang padulngan sa unahan. Salamat kay Lord, and please use me once again to deliver your message with boldness and power. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Remain standing, please. The title of this message is The Prosperous People of God. Prosperous people. Can you claim it? Can you claim it? Amen. Is it happening tonight? Amen. Nahitabo na ba nga prosperous ka? Hala. Nihilo magkalit. This is for us. Pero nganong naa may prosperous people of God, nganong naa may dili prosperous nga mga tao sa Ginoo? Ang pagsunod ra gyud may diferensya mga igsoon. Ang pagtuo sa naggiya maugyo ni diferensya ani. So in Zechariah chapter 8 verses 12 to 13, unya luksot ta sa 17. Ingon sa verse number 12 mga igsoon, for the seed shall be prosperous, the vine shall give her fruit, and the ground shall give her increase, and the heavens shall give their dew, and I will cause the remnant of these people to possess all these things. So inudumi na ha, ito na-explain unya, 13. And it shall come to pass that as ye were a curse among the heathen, O house of Judah and house of Israel, so will I save you, and ye shall be a blessing. Fear not, but let your hands be strong. Lukso sa 17. And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor, and love no false oath. For all these are things that I hate, saith the Lord. May God bless the reading of His Word. You may take your seat, please. So kani nga mga tulo ka verses, mga kaigsunan, nakita nato nga diri sa verse number 12, 13, ug 17, ato nang masabtandaan unsa may kasing-kasing sa Ginoo sa iyang mga anak. So sa inyong nasabtan sa gibasa nato mga igsoon, plano ba sa Ginoo nga pasipad-an ang iyang mga anak?
Ha? Plano ba sa Ginoo nga lisod-lisoron ang iyang mga binuhat? Plano ba sa Ginoo nga tagaan og kabug-aton sa kinabuhi nga way kapuslanan mga igsoon for no reason at all? Palisod-lisoron na jud kas Ginoo? I don't think so. Naagyoy reason nganong lisod ang kinabuhi sa mga tao, naapoy reason nganong kanang kuan na kayo, kanang haruhay kaayo ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Naagyoy na rason mga kaigsunan. So there are three things tonight atong isgutan mga kaigsunan, kabahin ani. Number 1, strength in obedience. Pag obedient ka, you can regain strength or you can have the strength of the Lord. Amen. Kaya katura mang matumanon mga igsoon, Apostle Paul was one of the apostle who experienced the strength of the Lord. Amen. Apostle Paul, unsa man siya, masinupakon o matinumanon? Obedient. So kung obedient na gyud ta to the extent nga maluya ta mga kaigsunan, we can still have strength. Unya strength sa pagkabot sa kadaugan naa sa obedience. Kay kung tumanon na gyud nimo ang Ginoo mga igsoon, it always leads you to victory. It leads you to prosperity. Ang kanang giya sa Ginoo. Pero kung dili nato sundon mga igsoon, masaag jud ka. All right? Prosperity begins with courage and steadfast obedience to God's word. Dapat steadfast gyud. Naatay kaisog o naatay pagkamapinadayunon nga dili gyud ta mohunong bisan pag way laing nagsunod, bisan pag way laing nagfollow sa Ginoo, bisan pag way laing nagbuhat sa angay buhaton, kung ikaw na lang usa mga kaigsunan, always put the word of God more valuable than the actions of people who are contrary to the word of God. Bahala nag ikaw ra usa ingno ka nabuang na gyud siya ni padayon jud. Bisag lisod kayo, to ana ni padayon gyud, wa gini siya kasabot. Mga igsoon, bahala nag-ingnog ka sa mga tao, wa ka kasabot. Basta nakasabot ka sa gisulti sa pulong sa Ginoo. And sometimes it will be very lonely following God. No, sometimes. Pwede gani na to ingnon most of the time. No, most of the time it is so lonely when you follow the Lord. Kay gamay ra gyud kaayo mga tao no ni consider mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo as a guide. Gamay ra kay mga Kristohanon karon nga gigamit ang pulong sa Ginoo as their final authority sa ilang kinabuhi. Kasagaran naa na gyud tay set up daan nga knowledge, naa tay set up daan nga mga decision nga mo ni buhaton nimo sa imong kinabuhi hantod sa imong pagkatiguang nakalista na diha, but you have never utter it to the Lord. Imo ra gyud ang plano. Wala gyud na nimo giampo sa Ginoo, Lord, usbani kundi ka mahimaya ani, usbani kundi ko magamit nimo ani. Dapat ang atong desire gyud ang Ginoo makagamit nato, dili tao mga igsoon. So in Zechariah chapter 8 verses 9 to 10, ingon diri sa Bible mga kaigsunan, thus saith the Lord of hosts, let your hands be strong. Dapat magmalig-on mo, ye that hear in these days these words by the mouth of the prophets, which were in the day that the foundation of the house of the Lord of hosts was laid, that the temple might be what? Built. So, sukad pa yun sa una, problema na kayo ni mga kaigsunan, nga ang templo sa Ginoo, even in the book of Haggai, nakita na to nga giuna nila ang ilang kogalingong balay, gipasagda nila ang templo nga wala gitrabaho. And until today, mga kaigsunan, ang concern sa mga Kristohanon, ang ilang personal nga panginahanglan, ang ilang personal nga goals, ang personal nga desire, but wag gyud nila gibutang sila kasing-kasing, ang gisugo sa Ginoo, nga maurag gyud na unta ang kalag nga maluwas. Wala namang gilain. Mabito na, mga igsoon, daghan kayong command sa Bible, but there is only one that is called Great Commission. Dapat mauna ato ipatigbabaw. Pero dito naman, namili man ta mga igsoon, unsay atong buhaton, mamili ta, niya usay, kita-kita na nagbuot, kani akong ganahan, bisag wa na naapil sa sugo. Ato-ato na lang na ba? Basta maglihok ta sa simbahan, okay na na panalinginan na gyapon ta sa Ginoo, tapos isay gisugo ana. Bisan pa maghago ka, bisan pa magpadugo ka, basta dili na mo gisugo sa Ginoo mga kaigsunan, dili na mo gi-instruct sa man of God diha nimo, na wala gihapon na siya kapuslanan mga kaigsuon, because it will never help
the real goal of the ministry. Di siya mahimong, part. It will not reach us to victory. So mananingon ang Ginoo, mga kaigsunan, paglig-on mo, kay moabot ang panahon, nga ang Ginoo mulihok na, no, sa iyang buluhaton, that the temple might be built. Kay sa unang panahon, ningon ang Bible, mga igsoon, sa verse 10, for before these days, there was no hire of man. Walay magamit. No? Nor any hire for beast. Neither was there any peace to him that went out or came in because of the affliction. For I set all men, everyone, against his neighbor. Kuyaw man, gubat man. So wag ginatukod. Gialaw sa Ginoo nga may tabo, mga kaigsunan, pero iyon usay giingon niya sa verse number 9, matukod na ang templo. Wala na'y gubot. Wala na'y kuyaw. Pero ngano man nga sa dihang wala na'y kuyaw, ang atiman ang personal man. Mas kinabuhi sa mga Kristohanon karong panahon na mga igsoon sa simbahan, daghan kayong gubat giatubang ang mga Kristohanon sa ilang kinabuhi. Nagkadaiyang nga gubat. Unya sa diha kanang intense na kayo ang gubat kinsa dayon atong sampiton para tabangan ta, Ginoo. Tabangi ko, Lord. Lord, ikaw ra gyud ako paglaom, Lord. And we make deal with God. Nga di ra ba gyud ta ngayan makig-deal sa Ginoo? Kaya na naman goy covenant. Sunda ko ako kang proteksyonan. Sunda ko kay ako para ako kang panalanginan. Na alagari ko, no, sakripisyuhi ang akong buluhaton para ikaw akong himuong panalangin. Tanaw na gudaghan kay mga promise ang Ginoo, mga igsoon. The covenant is already given. Pero ngano man nga sa dihang maapik kita because of our disobedience, mag-set matag atong kaugalingong deal sa Ginoo. Amen. Kasi tawag ana, mga baga tagnaong. Wa kita kasabot, and sometimes God will just play along. No, tugutan ka sa Ginoo. Mao ni gina para mahibaw-an na gyud nimo nga ikanang imong deal sa Ginoo di gyud na tinuod. Puro srana siya kanang kuan, puro na binuang na nga kanang dili gyud kinasing-kasing ba? No, kabantay mo ana mga igsoon nga kusog kayo mo kuan mo musulti og sakit unya sa dihang na kuan na nga siya dayo mo isayop, may kayo mingon nga tapos sa tawo tayo masayop siluon day ka. Pero grabe na kayo ang gipansulti mura daghan yung mga tao, klase tao, ingon ana, mga kaigsunan, murag, yano ra kayo nila ba, kalimti na lang to, kay nilabay naman to. So may mahimo na to na naglabay, abusado ka. Mo nagibuhat na to sa Ginoo, God is merciful, abusado kaayo ta sa mercy sa Ginoo. Di ba? Kay kung tinudon lang kita sa Ginoo, mga igsoon, wala mo mabilin siyang simbahan. Kung tinudon kita sa Ginoo, wala na mahabilin sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga tao, puros na lulinghayaw, puros na mga kaigsunan kalingawan sa kalibutan. Wanted to have this for self-contentment. Not for the work of the Lord. Not to become able to help others. Wala para ragyod sa pagkabot sa ato ang gusto. So dako kayo problema ang mga Kristohanon karon. Pero naa na may Ginoo nag-ingon mga igsoon kani sa Book of Zechariah, giingnan sila sa Ginoo, gusto gyud niya ma-build ang temple. And don't you think that karon mga kaigsunan dili gusto sa Ginoo nga masaninaan nato ang iyang simbahan? Ha? Dili ba gusto sa Ginoo nga masapatusan nato ang iyang simbahan? Gi-mention na ba sa Ginoo nga ang tigumanan mao iyahang tumbanan? Ha? Dili ba kabubuton sa Ginoo nga atong ipasundayag ang iyang kangilngig pinaagi sa atong itsura diri sa kalibutan? Claiming that we are the children of God. Claiming that we are the servant of God. Kana gani mga dato kayo, di sila gusto nga kanang ilang mga helper ba? Luoy kayo tanawon. Wala kay wa may kapalit sa nina in town kay gikan sa bukid, ingon na ba, pero di ba gyud pobre na taga bukid, no? Daghang kay farmer dito
Dili nindot og kamot, itsura, pero dato kayo. Pero naagay mga deprived people. So, nangamo sa syudad, di ka afford og mga sanina. Unya manlakaw, kuyog, unya pagkahuman, lain tanawon ba? Ano, provider nila og uniform. No? Pero ako, di ko ganahan ana uniform. Palitin na lang nindot sanina. Unya ni kaon, ko diri kaon apil, di kay magbarog na, nangaon sila siya. Gutom na lang. Luoy kay mano. Luoy kay nya tigpaypay. Yun na, uy, ay mag-ingon anak datuon mo sa Ginoo ha. Basig mo nang wa mo gidato sa Ginoo kay ingon ana inyong plano. Madato gani ko magkaon ko nagyo tigpaypay. Mang-apply jud ko ni ako tigdukol nimo. Oy. Abusado ka. Abusado ka sa panalangin sa Ginoo. Ayaw himuha ang kwarta nga makapadako sa imong gahom, sa imong ranggo. Di ba? Gamita ang kwarta nga mahimo makapa-empower nimo to be a blessing to others. Para masabtan nimo ang bulhaton sa Ginoo, dako kaayo mga kaigsunan. But obedience is what we need to become strong. Kay dili makadaog, dili makaabot sa prosperity ang tao nga mga weak. Dapat strong ta. O ang mga palig-on ato, mga kaigsunan, ang atong pagtuman sa pulong sa Ginoo. Na? With courage and steadfast obedience. Number 2, blessing in restoration. Dako dyan yung panalangin, oy, kung mingon lang ka mga kaigsunan, kanang mga artifacts nga, kanang bulingit ka istanan niya, sa diyang gilimpyuhan na ba? Hala, pagkamahal na manday aning antik manday ni. Pero samtang naa pa siya sa junk shop, wag siya value. No, naipon na siya dito sa mga junk nga kanang wag value ba? Nakit-an man sa kanang mga may laki kay iba kay daghan biya mga tao ana sa mga junk shop mangita og kanang mga importanteng mga butang. Nakit-an man uy perting mahala ani. Nya pagpalit perting baratuha. Oh, girestore lang, girestore. Gilimpyuhan na gud. Nakita ang iyang originality. Pagkamahala madiay. Kita mo sa tag mga artifacts mga igsoon. Wa kay value kung naipon ka ngadto sa mga basura. Na-lose imong value ka nga naipon ka dito sa kalibutanhon nga mga tao. Pero kung ibutan na gyud nimo ang imong kinabuhi diha sa buluhaton sa Ginoo nga naghatag nimong taas kayo nga appraisal. You have the kanabitong favor from the beloved. Daghan kay kag favor, mga tao mohatag nimong pabor because that is God's working. Promise man na niya. Pero nganong wa may pabor mga kaigsuonan, ang kinaghimo magkagbapor palayo sa Ginoo. Tuwa man ka nag-ipon, imbis adto ka sa Nineveh, sa Tarshish man ka. Ni adto makasasayop nga direksyon sa imong kinabuhi. Klaro magyud unta kayo giyas Ginoo. Gibutang ta sa simbahan, gitagaan tag misyon. Kung ato lagi nang buhaton, makatultol gyud ta sa atong individual nga kinabuhi. Kung unsa ni kanindot ning kinabuhi anato. Pero wa kay pakialam ana, neither God will provide what you want and what you need. Mao nay problema mga igsuon. So God promises abundance when His people return to Him. Nya mayon day kawa mo kung nagpalayo sa Ginoo, pastor. Sultihan ti ka, if you did not do anything for God, you are not with God. Sa unahuna na nimo nga nakas Ginoo, baptist ka, Kristohanon ka, nga Katolikog batasan. Kasabot mo na? Nagtuo sila, close na kay sila sa Ginoo. Kaya nakasayaw sila mga igsoon, ang interview dito, niyo na nga, nindot kayo ang feelings. Murag yun, o ka nagkuyog nimo ang Ginoo. Wag yun, tinuod mga igsoon, kay feelings, o niya mura. Nya, murag yun, o mahawas ang mga problema, murag yun, mawagtang. Ay, uli nimo, to ala sa problema, nagpaabot. Uy, kamatuuran ba? Feelings lang.
Ang Ginoo tinud-anay nga mulihok, ang Ginoo tinud-anay nga naay resulta sa diyang mulihok siya. Dili ni siya mga kaigsunan nga tag-ano nato mga igsoon unsay kayas Ginoo, gisuwat na, gisulti na si Ginoo. So, sa dihang dili ka mo tuo, dili ka mo tuman, dili ka mo sunod, wa kay layo ka sa Ginoo. You are not with Him. And that is why God is not blessing you. But if you are going to put yourself back in the will of God, He will restore you. Sa diyang ma-restore ka sa Ginoo, then blessing is one of the things that God will give you. In verse number 11 to 15, 11 to 15, usay giingon sa Bible, mga igsoon, but now, karon, ingon na Ginoo, I will not be unto the residue of this people as in the former days. Dili na sama sa una. Saith the Lord of hosts, for the seed shall be prosperous, the vine shall give her fruit, and the ground shall give her increase. Tanawa ra gud ang panalangin anak mga igsoon. Oh. And the heavens shall give their dew, and I will cause the remnant of this people to possess all these things. It will be God that will make it happen. Dili na nato mga igsoon nga kanang magbanat gyud ta ng buto. Dapat arita magbanat ng buto sa pag-disciple. Arita magkuadyod kanang magbutang sa atong effort sa pagtuon, sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ang kanang pagpangita og kwarta effortless. Kay allow naman na sa Ginoo. You need people, God will provide you people. Pero susihon usa na sa Ginoo, unsa magyo naa sa imuhang kasing-kasing, unsa magyo imong priority? Ang akong gisugo nimo o ang imong panginahanglan? Kay kung ang atong priority ang pagpuno sa atong panginahanglan mga igsoon, then ang Ginoo murag imong giuwahi. Pero kung unahon nimo mga igsoon, ang gisugo sa Ginoo nimo, then God will make you His priority. Do you believe in that? Hinumdumihan, nagkuyog-kuyog siya nato. Og ang desire sa Ginoo mga kaigsunan, diri sa verse number 12, for the seed shall be prosperous. Gusto sa Ginoo nga magmalampuson. Tanawa ha, iyang mga example, the vine shall give her fruit, the ground shall give her increase, the heavens shall give their dew, and I will cause the remnant of this people to possess all these things. Gipabunga sa Ginoo, gipanindot sa Ginoo ang palibot, og ang mga katawhan sa Dios iyang paggamiton, paangkulon. Do you believe that God can do this? Andamon ra gyud niya mga kaigsunan. Basta makita si Ginoo nga ang naa sa imong hunahuna og kasing-kasing, para ra gyud ko sa Ginoo, kinahanglan jud ko manudlo gyud. Niya magkauman milay ka nga ang ako jud tumong gyud oy kana mangita kog tawo, masira na ko sa pulong sa Ginoo. Kuyawan kay ka magsulwining. Kuyawan kay ka mohatag sa ABC bisa kana lang A B C D. Ambot. Si ambot. Di ba? B. Badlungon magugko. Munang ambot kay wa ka kay mo kay badlungon ka. C. kay daotag kasing-kasing. Bisag ABCD, you cannot explain. Simple na kay naagian na nimo, giangko nimo nga makasasala ka, mo nang natino nimo, kinahanglan gyud ay kung manluluwas, kay laliman kag mamatay ka diha sa sala, impierno man ka. Believe that Jesus is the only one that can save you. Simpula namin sa hiyaw. Call upon the name of the Lord, and thou shalt be saved. And do not delay. ABCD, makawin ka anak, mga igsoon. Amen. Unsa to yung mga verse, Pastor?
Ang istorya taon niya. Di mo kabaw sa mga verses dihay. Kinanglan makamao ka. Na? Romans Road. Agoy kasayon. Pila ra na ka verses mga kaigsuonan. Bisan lang ka ng Romans 3:23, lukso dayon ka sa Romans 6:23, tapos ang istorya. Di ba? Tanan na kasala, pero naay gasa. Kung magpabilin ka sa sala, bayaran na nimong sala o kamatayon, apan naay gasa. Tapos ang istorya. You can win people. Pero ang problema, di man kakamao. Yung mayon ka nga, ang akong yung tinguha, Pastor, mo na ang ako ni mo apil ko na atong resources kay gusto kong kasulwining yun. Pag-practice ko no, sulwininga ko no, suwi ko kong sulwining. Ninduta, oy, kanay mo ingon ba, Pastor? Check up ako niya akong sulwining, Pastor. Kung sulwiningon ti ka, Pastor, o sige, Mormons ko. Oh. Atong imaginon nga Mormons ko. Tanaw na to. Og mawin ba ko nimo? Na, buhahan na imo sulwining in town anang mga nagpulong puti og necktie mga igsoon. Kaluuya na nilang baktas-baktas o niya impierno man ikahuman. Because they never believed that Jesus was able to finish His mission. Wala na human ni Kristo ang iyang misyon. Mga igsoon, kinahanglag restoration para ta panalanginan sa Ginoo. Very clear ang gisulti diri sa verse number 12. Gusto sa Ginoo mapanalanginan ta ug ang iya mga katawhan gusto niya mo'y mo-possess sa tanan nga mga butang. Verse 13, and it shall come to pass that as ye were a curse among the heathen, O house of Judah and house of Israel, so will I save you, and ye shall be a blessing. Fear not, but let your hands be strong. Sa una, gidaog-daog in taon ni sila. Kisa gidaog-daog nila, mga heathen. Mao na nagkatibulaag ang mga anak sa Ginoo, mga igsoon. Pero ang hinungdan nato tungod kay gahi silag ulo. Mao ra gitoy hinungdan. Disobedient na people of God. Mao na nga kuan sila, gi-persecute sila, gitugyan sila sa Ginoo kamot sa mga kaaway, sa mga heathen, mga nag-worship og idols. Ug daghan mga Jew, mga igsoon nga nikopya. Daghang mga Jew nga nahimo sang idolatrous. Pero pasalamat ta mga igsoon nga naagi mga pipila kay nagpadayon og worship sa Ginoo. Mao na gitawag sa Ginoo diri remnant. Ang mga nahabilin nga wala nagpatatsa sa idolatry, wala nagsunod og worship sa mga graven images, maoy giandaman sa Ginoo sa dihang gi-restore na sa Ginoo mga igsoon sa ila gihatag ang panalangin. Mao na kung kita pagyunta sa Ginoo og mga kalisod, unya mingon neta nga tanawa lisod-lisod na sa Ginoo, di lagi maulagi o tanawa ka. Lisod-lisoron lang ka, nadautan na imong utok. Nakontra na ka sa simbahan. Are you listening? Mo na inig-abot na si Ginoo, i-restore na niya. Ako na ning panalanginan ning simbahana sa dihang panalanginan ng mga kaigsunan. Magunsa man ka. Asa man ihatag si Ginoo, dis nabilin. Hatagan ba si Ginoo tong wala nagpabilin? Wala, but only to those who are staying steadfast sa ilang faith. Maoy hatagan sa Ginoo. In verse number 14, ingon sa Bible, for thus saith the Lord of hosts, as I thought to punish you when your fathers provoked me to wrath, saith the Lord of hosts, and I repented not. Iya ba yung gilatos? Wag yun ako kanang wala ko gi-withhold. Wala na ko kuan ako jud sila gibunalan. Pero ingon siya sa verse 15, so again, have I thought in these days to do well unto Jerusalem and to the house of Judah, fear ye not. Amen. Amen. Ako nagtarungon, ako nang ayuhon. Na ay panahon mga igsoon nga tistingan tas Ginoo. Ngano man, lawas na lang nagpabili na to, layo kay ato kasing-kasing sa Ginoo.
O gusto sa Ginoo nga mamalik na inyong kasing-kasing sa iyaha, nga mag-worship gyud sa Ginoo mga kaigsunan. Ang imong presence dili ra attendance sake. Ang imong presence diri is to acquire lesson so that you can use it when you go home. Dapat ang atong pagsimba mga kaigsunan pagkat-on o pag-ila sa Ginoo kay according to what the Bible says, the more you know Christ, the more your life will become like Him. Sa diyang imo siyang tumanon, sa diyang imo siyang sundon. Mao na ang tinguha sa Ginoo nga mailhan gyud nato siya gyud. No, o ma-experience nato siya. Dili lang kay madunggan nato siya, kundi ma-experience gyud nato siya mga kaigsunan. Kay naagay panalangin nga gi-promise sa Ginoo kung ang iya mga katawhan mamalik sa Dios. Una yang giingnan diri, fear not. Una giingnan niya mga kaigsunan, be strong. Unya iya din giingnan diri sa verse number 15, fear not. Be strong and fear not. Kanindot ana. So mo na atong buhaton karon mga igsoon. Naamagay kaaway nga buot mo pakgang mo pahunong sa buluhaton si Ginoo kay mo biya nay tinguha. O suma sa nitabo nila ni Apostle Paul. Unsa may nahitabo sa Acts chapter 17? Unsa may nahitabo diha? Naka-review na mo? Unsay nahitabo? Naay mga nagsigig padayon, nag-persecute. But praise God, naay mga tao, mga igsoon nga gitawag nga Aquila and Priscilla, nagpabilin ninunot mga igsoon. Diba? Yan, nindot kaayo ang ilahang partnership ni Apostle Paul. Nga naman, kaysa pagpangalagad sa ministry o sa pagpanginabuhi, kuyog sila. Unsa kanindot, mga igsoon. Muna gisingin na ito diri og encourage. Our ministry, naadiha atong panginabuhi. Sa atong panginabuhi, naadiha ang atong ministry. Wala nagbuwag. Muna nahimong dako kayo nga panalangin mga igsoon sa ministry ni Apostle Paul ang managtiayon nga gitawag og Priscilla and Aquila. Unya kibaw na ka nga kaning current mura man ni siya og lugar gud sa business na mga trade diha ba, trading. Muna dito na sila nagkita mga igsoon ni Aquila and Priscilla. Tanawag unsa nga panalangin na hitabo sa ilaha. Di ba? Pero unsa may gibuhat sa mga unbelieving people, ipadayon o persecute sila Apostle Paul. Muna si Timothy o si Silas in town. Dali, balik. Pag abot dito mga igsoon, wa na. Naagay mga tao nga naminaw lagi sila kay nahatagan biya si Apostle Paul og opportunity to tell, to explain kinsa man ang imong gituhuan nga gitudlo nimo. Di ba? Anon God gud to ilang giingon. Naliman ka ngan sa atong Ginoo Jesus Christ nya ilang gitawag og anon. So it gives Apostle Paul an opportunity to preach Christ. Pero tanawa, naanay stage mga igsoon pero tulo ka klase nga tao ang resulta. Kinsa man itong tulo ka tao? Ano ito? Review man eh. Kinsa man itong tulo ka tao? Those who? Wala pa tayo ni sila? Kasi nag-study ninyo advance. O dapat mag-advance mo na unsa man mo muan ninyong devotional. Tulo ka resulta sa mga taong naminaw sa Mars Hill, mga igsoon. The mockers, those who are reluctant, nga ningon sila, sige, maminaw may nag-utro. Sige, balik lang niya, maminaw may utro, ana. And those who believe. Sa tulo ka klase, kinsay ni sunod? Those who believe. And it was named by God. It was written in the Bible. Importante ang nagsunod. I-declare sa Ginoo ang mga taong nagsunod. Pero katong wala nagsunod, mga kaigsunan, dito ay. So katong tanan naminaw dito, they need restoration. They need salvation.
pero mao ni lagi klase nga tao lagi kuan na imo mak nimo pero naay magduha-duha na dili mo sunod naay mo sunod. So kung wala si Apostol Paul ni buhat ato, kung siya reluctant sad siya, sayang tong nipalo. Mo ang tinuod nga ni tuo mga kaigsunan, ang tinuod nga ni believe, mo na makita nato diha sa buluhaton. Usa ba ka ana? Usa ba ka nga na-restore na sa Ginoo? Kay kaning wala pa na-restore, di mo gini magamit. Ug sa sakyanan pa ka vintage. Wala ka na-restore, di ka mdagan oy. Nakasabot mo? Wa ka di kuwangan kag pyesa. Pero sa dihang na-restore na ka, kompleto na ka, giluwas ka sa Ginoo, gitagaan kag kusog, gitagaan kag instruction, kompleto na, nadawat ni mo tanan, yung agyapo ka ni dagan, imo na ng problema oy. Kanindot na sa restoration, gibuhat sa Ginoo nato mga igsoon. Sayang ang panalangin, dili maabot nato. But there is blessing in restoration. O nga nung wa gyapon na naabot nato, because we did not run as we ought. We do not serve as we ought. Maubiyan na reason, yanong gi-restore ta para mangalagad ta. Lastly, number 3, peace in righteousness. Dapat na ay kalinaw mga kaigsunan sa atong pagpuyo, isip mga Kristohanon. Prosperity is sustained by righteousness and truth. Muna silang giluwas ka sa Ginoo, girestore ka sa Ginoo, o niya, gubot lagi ni among kinabuhi, pastor. Wa man mo'y devotional, wala man mo'y Bible reading, wala man mo nag-feeding. Dako kayong gubot na, oy. Magkagubot, kani magbasag Bible. Kani pang di mo basa. Di ba? So usahay kani atong kinabuhi, makapaduol lang ta sa Ginoo kung medyo kuan ba kanang way sabud. Nya na sabud. Di jud ka maningkamot og paminaw sa mensahe sa Ginoo. Di jud ka maningkamot og adto simbahan. Makaadto ra tag simbahan kung medyo kanang murag mo favor sa atong kaugalingon ba? Pero naa na gani mga babag, uy, di man kakahawas babag. Di man kakahawa mga kaigsuunan sa mga alina na sangit man ka. Ayaw jug sugot. Nga naa kay kasangitan. So, ari, sa pulong si Ginoo balik ta mga igsoon para di gyud nato ni dili nato ma-miss ba ang panalangin. 16 to 17. 16 to 17. Ingos Bible, these are the things that ye shall do. O, paminaw mo ha. Kaya importante kayo ni. Speak ye every man the truth to his neighbor. Execute the judgment of truth and peace in your gates. Oh, sabta ko na. Unsa man gusto si Ginoo may tabo? Ha? Unsa may truth nga gitugyan si Ginoo sa atong kamot karon? Iknana imo mga silingan. Amen. Kay the more ka mutudlo sa Bible, the more ka di mamakak nila. The more ka nga magpaila nila that you are the messenger of the Word of God. Amen. The more nga dili ka mangaway nila. Kay para kasabot ha. Pero the more nga gatago ka mga kaigsunan, the more potential nga gamiton ka sa yawa para mag-away mo sa imong silingan. Diba? Nya mayon day ka. Mao gini mga Kristohanon, ay awayon ditag silingan. Diba? Nakaibaw silang Kristohanon ka? Ha? Nakaibaw silang baptist ka? Na nakaibaw sila nga ni-believe ka ni Kristo? Nakaibaw sila nga minsaydor ka sa pulong sa Ginoo? Nya naingna na sila. Mamalay dako kayong problema, nya sige tag reklamo sa atong silingan, nya wa gid ta ka kuana na nila no. Pelting lisura. Mo na nga sa di pa ta ihatod sa Ginoo sa mga lugar nga dagko kayo gate mga igsoon, dihan ata mamuyo. Di kay ka kapanoktok sa pikas bahay nga walay gate mga igsoon nga imo agian.
How much more kung tuwa na kagapuyo ang mga wag ito makita na mo gawas nimo puros may kural. Puros gate. Oh, pero kung nahimo na nimong habit like Apostle Paul bisag asa siya mo adto mo preach good siya mga igsoon. Nahimo na niya commitment. O so naanad ka, kung diin ka, gibutang sa Ginoo, sa dihang wa pa ka, gipanalanginan si Ginoo, naanad ka nga, matagtaw mga igsoon, imog yung inan ako i-share ni mo, binindot kayo niyo Inigabot ni mo dito, ipanalanginan na ka sa Ginoo, niya imo mga silingan, dagko na kay mga gate, mga igsoon, dagko kay kural, among doorbell, jud ka. Di ba? Kung di man gali sila mo abli, manawag to katong tanod. Nay guard, no? Nay nagbinuang sa among doorbell. At least naay mo doon. O, di, bago ka niabot dito, magdading ka, lami kayo nga cake mga igsoon. O. I am your new neighbor. Di ba? I have something for you. Naanad man ka. Pero sa dihang naa ka sa crowded mga igsoon nga lugar, hilumo nakadaan sa pulong sa Ginoo, alabaw na, iadto ka mo nang digog ka iadto sa Ginoo. Pag-learn sa dihag, asa ka. O, ganahan mo ma-promote? Amen. O, pasara na inyong lugar. Hutda na diya. Na, asa ka gapuyo ron? Hutda na. Dapat makailanan, nalasan si Bible, o. Tawag sa imo, Bible na. Di ba? Nga dili kay, ditawag kag Bible, kay pirmi ka makitan magdag Bible, pero wadyo ka kaingon na niya. Mo nang gibugal-bugalan ka. Ang tawag sa imo Bible. Dapat ang tawag sa imo blessing. Di ba? Mensahe sa Ginoo na iyang gihatag, panalangin na. Muna nindot kayo. So kung yun na itong kinabuhi mga igsoon, peace in righteousness. Na ay kalinaw sa pagpuyo sa kanang righteousness. Nindot kayo eh. In verse number 17, tanawa ko sa gisulti diri. And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor. No, ha? And love no false oath. For all these are things that I hate, saith the Lord. Usay, kusog kayo, bisag Kristohanon, kusog kay mutabon sa bakak sa usa ka Kristohanon. Kay mahadlok mo ba? Mahadlok mo. Oh, Kuya Urban ni, barangan biya ni. Ato ni tabangan. Tabunan tani. Naunsa ka? Ingon ang Ginoo, I hate that. Og sa balaod pa ka, obstruction of justice. Unya hukman naman agyapon sa Ginoo. Nakasabot mo igsoon? Ayaw jug tabon. Ayaw og kanang commit anang mga false oath. Kanang mga dili tinuod ba? Tanawar klaro kay gingon sa Ginoo eh. And love no false oath. Mga false nga mga istorya, false nga mga pasalig. Ginaw ko na ako'y bahala ni mo. Di lagi ka makuha na. May bawa ni pastor lagi. Ako'y... Ayaw na lang. Mga igsoon. Og para dili jug ka mabiktima, ayaw sugot nga lawgan ka og dautan. Oh, kabantay mo? Kunya kasagaran ra ba kay kaning yawa magod ang iyang style mo gamit siya tao, iya ka fidan, iya ka tamnan para maglagot ka, pero wa siya labot. Oh, kita ba mo ni Satanas nga mo'y nangaway diri? Kisa may inyo nakitaan nga nangaway diri? Ang mga nayawaan. Oh, dili gyud ang yawa. Dahil pa nagkasinabot ani. Muna ang yawa, di gyud na siya mo naog ba dili? Nga magpakita nga sa kay naong anang yawa, sa kay naong ni Satanas, pero daghan na kaayo iya presensya kay mo gamit na siyang tao. And that is what evil people will do. Muduol nimo na with a nice word, unya istoryahan ka, makuha ang imong kasing-kasing, gamito na din ka i-weaponize din kaniya para sa iyang gusto nga pasakitan. Mao nay mahitabo. Ug di na sila mo ila, the more close sa imuha, the more nilang gamiton. Kaya nga naman, nagtuon na sila nga the more close sa imuha, the more painful it gets.
Mao na kay ba naman taw sa lihok sa yawa mo na panduolon gyud mo kay duol man mo kung kasing-kasing mo na panduolon mo nya birahon mo gamiton i-weaponize din mo against sa authority. Amen. Pero mo pasidaan na ko ninyo daan kani ako kasing-kasing mga igsoon na surrender na nis Ginoo. Masakitan ko pero ang resilience nako perting kusuga. Dili ko nimo mapahunong tungod kay nihunong ka. The work must go on. Kaya nga akong gisurindiran ang Ginoo, wa ko ni surrender sa inyo. Kasabot na ni. So dapat kamusad. Ayaw lihok tungod sa tao. Ayaw buhata tungod giingnan ka. Buhata tungod kay imo nang gibuhat para sa Ginoo kay maunay imong nadunggan nga gipabuhat sa Ginoo nimo. Wala imo pagsunod tuan ni Kristo wala sa tao mga igsoon. Kay delikado kayo naagi mga tao nga ingon ani. No nga mupakgang nimo ba? Unya ang imong kasing-kasing mao na iyang i-twist mao na maglain na imong utok og kasing-kasing sa imong isig ka Kristohanon. Usay gingon sa Ginoo ayaw na kay suko ko ana. Let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor. Suma, kaysa may tig-feed ninyo. Iyan na sa yawa mga igsoon nga trabaho. Nga feedan ka ba, mag-istorya ka mo. Lahi man yung warningan ka, pagbantay ani mga tawhana ha. Kay kani mga tawhana, wag yun sila kasing-kasing sa buluhaton sa Ginoo. Mo nagibuhat sa una. Mo na trabaho na ako. Mangwarning jud ko pero lahi man na ang kanang iyas yawa mga igsuon kay baw baka si Kuan kay baw baka unsa gyud na siya kay baw baka kung nakaybaw pa lang jud ka ay mo nay trabaho sa yawa mo nay hari-hari mga igsuon sa mga si Marites wala man ni Sakatron. Mao na ilang intro. Well, kung mao na lang na ato trabaho mga igsoon, pagkadaghanan natong ikasulti kay ang mga tao masinay paano magyutanan. Ang mensahe nato di gyud na mahurot. Unya mga gubat na tanan. Mao na ningon ang Ginoo, ayaw gyud ninyo tuguti nga mao nay unod sa pag-istorya kay dili man na siya kanang cure. Makasamot na. Ang atong isgutan kung unsay gipahisgot sa Ginoo. Kay ba mo sa gipahisgot sa Ginoo? Cure. Isgutan nato ang gugma sa Ginoo. Isgutan nato ang iyang gibuhat dito sa cross. Isgutan nato ang kanang giya sa balang espiritu. Usa may ang gitudlo nato, wag gyud pagkadautan mga igsoon. Nakuha nato. So makaibaw ta. Kana malay mga tao duol na to, kung unsa isulti nila. Okay ba ta sa style ni Satanas, wa may bag-o siyang pamaagi. Usay mo paagi na nga i-pray na to kuan kay tanawa ra gud na sakto pa ba na iyang giingon? Ngano di man mo adto ta? Adto-adtoon diretso agad to kinsa man gipasabot nila. Di ba? Kaysa mao ba? Nakalain ko di ay. Uy, di na ko Tuo po dayon ang mga way umoy nga Kristohanon. Way umoy. Way pagtuo. Dali na kayo mabira. Pag naang gani tao gisgutan, adto O kabantay mo, usay mo, ingon ko ninyo, kani bantay mo ani ha, bisan pag ingnon ninyo diretso. Bisan pag ingnon niyo diretso, ingna ngag-ingnan ti ka. Kano man because I'm telling the truth. Mo na kamo nay magpakuan ninyo diri aw bisan pag ingnon ninyo ngag-ingnan ti ka. I can stand on what I'm saying. I can stand on my words. Di ba? Kasi mo yun ay sabag ingnan ti ka ha? Musaba gani ka na ipabarang tika. Pito kadraw na ka na, tagbaw ka. Pero ayaw kita na
Wala ta gibutang sa Ginoo sa iyang simbahan para magunahuna og dautan. Gibutang ta sa Ginoo sa iyang simbahan para mahimot ang mensahidor sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan. Kaya ang silingan nato dili ra baya kanang duol sa atong balay. Tanan nga mga tawo nga ma-reach nato our neighbors. No? Asa makadapit, daghang kang neighbors. Naglingkod ka diha, di makataga diha, pero na kay silingan nga lingkuranan diha. Oh, they are your neighbors, reachable people. Mo nagipasabot sa Ginoo. Unsa ato isulti nila kamatuoran, pero kung naa kay evil heart, how can you be a messenger of the truth? Mao na nga dapat righteousness. Amen? Because there is peace in righteousness. And when there is peace in our life, blessing will flow, mga kaigsuonan. Blessing will flow. So, we are the servant of the truth. But never forget to use righteousness. Kay klaro kaayo. Ayaw jug paigo ana for all these things. For all these are things that I hate, saith the Lord. Ayaw gyud mo ana, kung makita na ninyo sa imong kasing-kasing, pata bakakunan ako Labi na ato ni pastor, mahadlok mo kumuangkon aning pastor, kay bisag ginagmay kaayo, ibakak pag yun nimo. Nang wa ka ni kaon, ana, kanang nakabasa ba kag Bible, may nakabasa, pastor, ipamakak yun nimo ba? Nakasulwining na ba ka? Yes, of course naman. Nana ba kay disciple? Yes, pastor. Namakak. Yung pagkaman, asa naman inyong mga bunga? Pastor, di man mo anhi. May gani, nakaanhi ka. Di ba? Mga di tinuod ba nga mga tubag, mao na dinalang kita no angko ni pastor kay mabirahan ta pirmis mensahe. Mga igsoon, you don't need to tell me, mabirahan jud kas Ginoo. Because it is not my job to make a message just for you. I am giving you the message given by God to me, for us. For us, para nato tanan kay kinahanglan pud kog mensahe mga igsoon. And that is why nga kanang inikahuman sa mensahe, ako pa nang i-edit, ginantro nako, ikaw man paminawon pa jud nako mga kaigsuonan, because I need the message of the Lord. Amen. So, mao na kita gi-prepare na kita sa Ginoo nga mahimong prosperous. So will you be one of the prosperous people of God? Gusto ba ka nga mahimo kang usa ani? You need the strength. You need the blessing. And you need peace. Dili lagi na nimo, di na nimo paltahon mga igsoon. Dapat naadyo ka anin tulo. Kusog, panalangin, gagi saad na sa Ginoo ha, dapat maangko na nimo unya kalinaw. Kalinaw. Nya kay bawo na ta asa na nato makuha? Pinaagi sa obedience, sa restoration, ug sa righteousness. So I hope nga naatay na dawatan karong gabi gikan sa Ginoo mga igsoon. Nakaibaw ko nga every time nga ihatag sa Ginoo ang iyang mensahe, managlahi gyud ang atong pagdawat. Kay lain-lain man atong problema. Pero di jud ko motuo nga wa jud kay nadawat. No, kung wala magyud gani kay nadawat, bansig dili ka part sa pamilya sa Ginoo. Kay nganong wa man jud kay nadawat. So I hope kung unsa may nadawatan ninyo mga kaigsunan, pasalamati ang Ginoo. Dapat lang ato siyang i-honor pinaagi sa pagluhod. Okay, kani magpasalamat ka sa Ginoo nga mura ra ka og kanang wa ba. Thank you Lord. Uy, kana mga Chinese grabe kaayo pag kita nila nga kuanday na lumukaw na gyud. Grabe kano. Grabe ka sila mo yukbo ba? Tao ra na ha. Unya kita maki-istorya ta si Ginoo, pinapanampiling lang, Lord. Yaw, ano to maki-istorya sa hari, oy. Kana mga dato na, mga dato ba? Grabe kay ta. Bisag kita mga Pinoy, di man ta mo baw-baw. Pero makita ka kay baw ka nga dato. Sin. makabaw kag ahat oy.
Nigpanagad ni mo ba? Nya, nakakita namin nagsunod, kailan ni mo nga, silingan na po mo. Uy, bay, asam ka ba? Kalain. Di ba? Mo ginay problema usahay sa mga security guard. Dapat nagi mo tudlo anak nila. Morning, sir. Good morning, sir. Welcome. Ya, anak sunod, wajud, good morning. Ano ba? Tay, pilion. Good morning, ma'am. Good morning ka. Itong uban di. Dapat nagi mo tudlo anak nila. No? Kita po mga Kristohanon, usay pilion na nato. Kinsa to'y medyo tubig-tubigan, moray sigihan na tog tagad. Mo'y sigihan na to og kanang duol-duol. Mo'y sigihan na tog ingon nga, I'm praying for you. I'm praying for your need. Uy, giampo biya ka, kumusta ka? Kumusta ka na tanan? Labi na tong nagkalisod. Hello? Kaya naasad ba yung mga tubig-tubigan nga, kumustahon mo tanan niya, kauman, para lang di ito, mga malay record ba nga, kinsay pwede gamiton ani nila. Naasad na ba itaw, ingon ana, dapat magbantay yun ta mga kaigsunan. Okay, every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to learn. And I pray, dear God, that you will bless us. Especially, Lord, katong mga natagaan nimo sa imong mensahe, personally, naa sila'y ikapasalamat o pangaypasaylo, whatever it will be, I pray, dear God, that you will bless them to kneel down before you. Kay, Lord, bisan na lang gani, nga, bisan pa gani nga magluhod mi, wa gyud mi angay nga mo approach nimo. Pero salamat kaayo nga gitagaan mi nimong katungod nga mahimo nimong mga anak. And it gives us an opportunity to kneel down, to pray to you, Lord. Salamat kaayo sa balang Espiritu nga nasa mo kasing-kasing. I pray that you will bless the invitation tonight and let this be done, Lord, for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. Why don't you